Ngayon, silipin natin itong low pressure area na posibleng maging bagyong Enteng. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Itong mga nakaraang araw, binabanggit natin na aktibo itong Philippine Sea na may posibleng mabuong low pressure area dito. Narito na po yan. Ayon sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, ito pong binabantayan nating low pressure area ay nasa around 555 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Nasa loob po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, although nandito sa dagat, yung kanyang kaulapan ay umaabot na sa ilang bahagi ng ating bansa. Posible po o mataas po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. If ever, yan po ay tatawagin nating bagyong Enteng o ang ating panglimang bagyo ngayong taon. Sa katunayan, ito po ay isang minor tropical depression na para sa Japan Meteorological Agency. Para naman sa posibleng puntahan nitong ating binabantayang sama ng panahon, silipin natin itong ensemble forecast track ng GFS. Meron tayong inaasahang pagkilos nito pakanluran o pa-westward, unti-unting papalapit sa ating landmass o kalupaan. After po niyan, babaybay nito ang Philippine Sea paitaas dito sa silangang bahagi ng ating bansa habang unti-unti po itong lumalakas. Sa ngayon, dahil isang mahinang weather system pa, magiging erratic pa po ang nature niyan at hindi pa rin natin inaalis ang possibility ito ay subayad sa lupa or maglandfall dahil kumikilos nga yan. Sa ngayon, pakanluran. So may possibility pa po yan lumapit ng kaunti dito sa ating landmass in the next 2 to 3 days. Kung hindi man maglandfall yung kanyang panglabas na kaulapan, ay posibleng sumabit po sa ilang parts ng ating landmass o kalupaan dito sa eastern section ng ating bansa. Maliban dyan, magpapalakas din po ito o hihila ng ating habagat in the next few days habang umaakyat po ito o habang binabaybay po nito pa itaas itong Philippine Sea. Ito pong area sa itaas ay medyo mataas pa ang uncertainty dahil medyo malayo pa sa araw ng mismong pagtaya natin para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. So again, ideally, recurve pataas yung ating pinakamaayos na senaryo para dito. Ganun pa man, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng kanyang panglabas na kaulapan at ng ating habagat or southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan, yung panglabas na kaulapan itong ating binabantayang low pressure area ay nagdadala po ng maulap na panahon at mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ng Central Visayas, maging dito sa rehiyon ng Caraga, kasama na po dyan ng Davao Region, maging dito sa Northern Mindanao. Posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Palawan, Western Visayas at ang natitirang bahagi ng Mindanao dahil naman sa ating southwest monsoon or habagat. Samantalang generally maaliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila maliban lang sa mga posibleng pagulan or thunderstorms tuwing hapon o gabi. So magpapatuloy po ang mga posibleng pagulan dulot ng panglabas na kaulapan nitong ating binabantayang low pressure area at ng kanyang trough at ng ating habagat or southwest monsoon in the next few days. At habang umaakyat po itong ating sama ng panahon o yung ating sirkulasyon, aakyat din po yung ating axis ng habagat or southwest monsoon. Madadagdagan din po yung ating mga pagulan dito sa ilang bahagi ng Luzon in the next few days. So babantayan po natin ang unti-unting paglakas nitong ating sirkulasyon o low pressure area. Kasabay niya ng unti-unting paglakas din ng ating habagat or southwest monsoon at mga posibleng pagulan dulot nito lalong-lalo na sa susunod na linggo. Bukas nabayaan po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.